Bago po ako mag-start sa aking topic, gusto ko magpasalamat sa lahat ng tao nag-subscribe sa Truth of Life 3809. Sa lahat ng tao nagbigay ng suporta at tiwala sa akin. Gusto ko rin magpasalamat sa Diyos sa buhay at wisdom ipinagkaloob sa akin parang magawa ko po itong video para sa inyo. Salamat sa mga kapatid ko, tumulong at sumuporta din sa akin. Ang topic na gusto ko i-share sa inyo ngayon ay tungkol sa alak. Ano ang mga dahilan kung bakit umiinom ang mga tao ng alak? Anong epekto ng alak sa katawan mo? Chemical composition of alcoholic beverages, additives, and contaminants. Ano naman ang sinasabi na Biblia tungkol sa alak? Muli po ako humihingi ng pabor sa inyo. Kung maaari, tapusin niyo po ang video nito. Maraming po salamat. Ano ang mga dahilan kung bakit umiinom ang mga tao ng alak? Una, social reasons. Some people consider themselves social drinkers as they consume alcohol in various social gatherings like birthday parties, wedding, and holidays. For fun, people tend to drink alcohol in order to have fun. Getting drunk makes them feel happy and spirited. Pag tinamaan na sila ng alak sa loob ng katawan, nakakapagsalta na sila. May lakas ng loob magkwento ng past, present experiences sa kainuman. Nagkakaroon sila ng self-confidence, magsalta, walang nervyos. Second, stress reliever. Pampatanggal ng stress. Alcohol is a depressant, which means it slows down the central nervous system. Depressants can induce feeling of relaxation. Some people turn to alcohol as a coping mechanism to escape problems. Alcohol consumptions may help reduce anxiety temporarily, but it will not be effective long term. Third, peer pressure is when you are influenced by other people to act in a certain way. They convince you to do what they are doing. Pinipilit ka nila painumin ng alak. Napapainom ka dahil sa pakikisama sa boss, kamag-anak, sa kaibigan, political ambition. Fourth, to rebel. Young people, like teenagers, often want to rebel against their parents. Magrebelde ang husband sa wife, vice versa, wife sa husband. Word of enlightenment, kaliwanagan. Kaibigan, kung ikaw ay may Diyos at alam mo, ang katawan mo ay temple of the Holy Spirit, tama ba? Makihalubilo ka sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tama ba? Abusuhin mo ang katawan mo, pinahiram sa iyo ng Diyos. Tama ba? Patayin mo ang sarili mo dahan-dahan sa alak. Ano epekto ng alak sa katawan mo? First, health issues. You may developing danger and fatal in high blood pressure,
heart disease, stroke, liver disease, digestive problem, cancer of the heart, mouth, throat, esophagus, liver, colon, weakened immune system, memory problem. Second, accident. Ilang tao na namamatay sa loob ng isang araw paglasing, nagdadrive ng motor, car, truck, tricycle. Hindi lang 10 ang nangyayari aksidente paglasing nagmamaneho. Third, aggressive behavior. Tumatapang ang isang tao paglasing. Bugbugan sa resto bar, bugbugan sa birthday party, bugbugan pag New Year's celebration or Pasko. Sinusuntok ang asawa, black eye. Sinasapak ang anak paglasing. Na-rape ang dalaga, na-rape si lola ng isang binatang lasing. Na-rape ang anak, si tatay ang may gawa. Word of enlightenment. Kaliwanagan. Paano na mga pangarap mo para sa pamilya mo at sarili mo kung lagi kang lasing? Pwede mo ba sabihin, mahal ko ang sarili ko? Mahal ko ang mga anak ko? Mahal ko ang asawa ko? Kung ang pinagpaguran mong pera ay ininvest mo lang sa alak araw-araw, ano ang aanihin mo sa kinabukasan? Ano naman ang kabayaran sa ginawa mo? Chemical composition of alcoholic beverages, additives, and contaminants. First, compounds in beer. Carbonyl compounds, alcohol, volatile acids, hydroxy and oxo acids, non-volatile acids, ester, nitrogen compounds, aromatic compounds. Second, compound in wine. Carbonyl compounds, acetals, alcohol, volatile acids, hydroxy acids, fixed acids, ester, nitrogen compounds, terpenic compounds, phenolic compounds. Kayo na po mag-search kung anong mga chemical na gagawa sa katawan ninyo at bakit po kayo nagiinom po lagi. Ano naman ang sinasabi na Biblia tungkol sa alak? Basahin po natin sa Kawikaan chapter 23 verse 29 to 35. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalanggo sa masarap ng inumin? 31. Huwag mong tutugain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw na ahas na makamandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay, mabuglakta man ako, ayos lang iyan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Kawikaan, chapter 20, verse 1. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Kawikaan, 23, verse 20 to 21. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo
at sa masiba sa pagkain sapagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahon magdadamit ng basahan. Pag nilayin niyo po lahat ng mga verses na binigay ko po sa inyo, i-reflect niyo po yun at pag-isipin niyo, ipagdasal niyo po yun. Ang tao po, wala pong power, pero ang Diyos may power. Kaya maging humble po tayo, lumapit po sa Diyos kung ano po gusto niyo pong hingin po sa Kanya.